Good morning guys. Happy weekend po sa lahat. Ayan for today's video. Um medyo umaraw na rin kasi kahapon hanggang kaninang madaling araw is malakas po yung ulan. Kaya ayan na naman po yung resulta ng labas namin. Yan po, medyo maputik. Naging maputik kasi nagkakot si Sir Regan ng mga bato para ilagay doon po sa ginagawa nilang deep well. Yung deep well namin is lampas ulo na po ni Sir Regan yung tubig. So ngayon, kinukumpuni na nila, nilagyan na po ng drum at saka bato, malalaking bato. Ayan po guys. Ito po yung ginamit ni Sir Regan na sidecar. Pang hakot ng bato. Ayan po yung nilagay sa loob. Ayan, medyo maputik. Pero inaano naman nila yung tubig. With no water pump. So ayan. Tingnan nyo guys. Malinaw naman, Sir Regan. Malinaw naman. Ha? Ugma? Pero dapat pag turin nga do tilok ato ibubo. Mag Clifford naghimo kambot si. Tingnan po natin. Aray. Okay. Hindi naman kita nakakahiling. Kaya ano doha man niya, Sir Regan? sa makina og sa lumba. Aw. Kapira na niyo pagkuan, water pump. Ha? Ikapila na. Bakit ganun? Medyo malinaw naman niya. No. ₱21 feet yung lalim po guys. Mas ano po yung deep well ngayon na ginawa nila. Malalim talaga. Tas ito ilalagay pa nila. Yun po yung source ng tubig na para sa drum. So bali ililipat na. Pinagpawisan tayo doon. Mainit kasi. Alas 10 na po yung oras. Magkakape pa lang tayo guys. Ayan. Sana pupunta kami ngayon sa Compostela, Sabado. Naisip ko na magagawa pala sila si Regan. Walang magbabantay. Baka bukas na lang po kami magpunta doon kay Jing. Dahil mag-ano po kami doon, mag-operation sa bahay ni Jing. Maraming linisin din. Kahapon hindi tayo hindi po tayo nakapag video dahil yun nga, nag-relax muna tayo.
naglaba, nagtupi ng mga nilabhan, clearing ko muna yung ano. So ngayon yung mga bata kasi meron pong mga nilabhan yung papa nila, sabi ko magtupi kayo. Sa inyo naman yan labahan, sa inyong tatlo magtupi kayo, magtupi kasi sa damit mo, sa underwear, ikaw Prislin. Hindi yung skip kayo maaga pa, bago kayo mag roller skate, magtrabaho muna kayo. So ayun, nakapagpagawa na po tayo ng deep wheel guys. Sigurado na po yan. Yan po yung naging project ko ngayon, na sasabihin natin galing sa pag-YouTube natin, pero inutang muna. So babayaran pa natin. Ang importante po guys, ayun, na nakapagpagawa po ako ng deep wheel. Kasi sa tinagal-tagal na po na panahon, ganun pa rin yung problema namin. Pag tag-init wala kaming tubig, nakikikunik lang. Tapos yun, isip-isip ko din, ano kaya, mangutang muna ako. Kasi hindi naman po yung sahod ko sa YouTube talaga makakasapat dyan sa pagpagawa ng deep wheel. Hindi na po ako nanghingi ng tulong kahit kanino. Ako na lang po yung nagpursige na magkaroon po kami ng deep wheel. Kasi yun nga, sabi ko, pare-pareho po kami may pangangailangan, pare-pareho po kami may gastusin. So hindi na lang po ako nakikisaw-saw sa kanila. Ako na lang po yung nag-isip na ako na lang po yung magpapagawa ng deep wheel. Dahil hindi po malulutas yung problema namin kung hindi natin gagawin, iklusan, or iisipin. Yun. Yun na lang po yung ginawa ko. Sabi naman po ni Sir Regan, mas mabuti daw yung maggawa ng deep wheel na ganitong panahon, tag-init, kasi mahanap nila yung tubig hanggang saan. So ayun nga, sabi ni Sir Regan, 21 feet daw yung lalim ng nahukay nila. Tsaka kitang-kita ko naman na lampas na po yung tubig sa kanya. So ayan, ako na lang po nagsabi sa kanya na tama na po yan. Hindi naman yan maubos-ubos namin yung tubig sa isang gamitan lang. Ang importante po yun, sabi niya, nakita nila yung pinaka burabod, ganun, ano ba sa Tagalog yung burabod, bukal ba, wala sa ilalim, malakas po yung burabod. So yun, yung pinakailalim na yung ginawa nila, yung linagyan nila ng bato sa ilalim, tapos yung drum hindi binutas, yung sa ilalim hindi binutas, yung binutasan nila yung bali katawan lang, binutasan nila ng ganito kalaki palibot, tapos ipinatong po yung drum, tapos kada gilid po ng drum linagyan po ng bato, tapos ayan, kada lagay nila pinapahigop sa water pump yung tubig. So bagi yung nagiging resulta po, yung agas ng tubig is malinaw. Tapos sabi ni Sir Regan, iwan ko kung sa ilalim flooringan, basta yung sisimintuin, yun nga, flooringan. Tapos yung hinukay nilang lupa ibabalik, yun po yung itatabon. So parang garantisado po yung gawa nila, epektibo. Siguro makakagamit na kami niyan mga sa susunod-sunod na araw. Kung tatrabaho sila bukas Domingo, baka matapos nila. Yun nga. Parang magkakabalance pa ako nito.
inano ko na lang si Sarigan kasi wala silang trabaho ngayon. Parang siya naman po nag-open po na sila na lang yung gagawa. Silang dalawa ni N people. Kasi walang ngayon si Sarigan trabaho. Tapos na po yung project niya. Tapos iniisip ko naman kung si Japon po yung pagawain ko dyan, mas malaki pa yung magiging gastos. So ayan, sila na lang po yung kinuha ko. Kasi magmamasahe ka pa papunta dito. Magpapakain ka pa, magpapadala ka pa doon sa Tacloban. Yung total na inano ni Sir Regan, pinakyaw sa amin, mas lalampas pa siguro. Si naman po, si Sir Regan naman po yung nag-open na umpisahan na lang natin. Sabi ko, sige, pero hindi ko pa sila pinaumpisa kung hindi pa po ako nakakasigurado na mayroon po akong mahihiraman ng pira. Yun, parang linding, pikit mata tayong miram, bahala na lang. Ang importante po is magkaroon pa kami ng sariling deep well. Umakyat tayo sa taas, guys, para maglinis na naman. Palagi lang po tayong naglilinis. Wala naman tumatao dito sa taas palagi, pero may mga alikabok talaga, hindi maiwasan. So ayan, medyo umambon kanina. Tapos, ayan, binirahan na naman ng init ng araw. Umuwi sila si Regan dahil umulan muna. Umuwi sila si Regan. Yung oras ko is 11:00. Siguro mag-i-snack na sila or kakain na sila sa kanila. Ako naman is nagsaing pa lang po tayo. Maluwag yung pinag-aanuhan natin, pinagwawalisan. Mas maluwag pa doon sa Manlurip sa winawalis pingpingan ko nung nandoon pa ako sa Tacloban kila Mama Pix. Iwan ko kung sila doon, nakakapagwalis or nasunod nila po yung yung ginagawa ko. Yan, mahangin po, guys. Punta tayo dito sa kwartong isa. Yan. Dito po, si Papa Bits po yung tumatao. Tapos ayan po. Yung bintana, mahangin dito at sa katanaw dito po yung ginagawang deep well nila, Sir Regan. Ayan. Mainit. Mainit na umaambon. Yan, masaya po ako na 21 feet po yung kalalim ng ginawang hukay para sa deep well ni Sir Regan. Sigurado na po yan na hindi kami mauubusan ng tubig pag oras na ng tag-init. Na timing lang talaga yung isang deep well, yung dating deep well dito na kay Jing. Na timing lang talaga yun sa tag-ulan. Kasi sabi nga ni Sir Regan, kasi isang PVC na blue, yung Islom blue, PVC blue, ano ba yan? Hindi ko alam kung anong mga tawag dyan. Isang lang po siya, isang piraso lang po. Parang 10 feet lang po yung yung haba nun. So yun lang po yung nandyan sa sa deep well ni Jing. Ngayon, yung ni Sir Regan, parang tatlo po yung binili niya para sa ilalim. Na maano sa ulo yung yung init ng araw. Masakit sa ulo, nakakapanghina, nakakaantok. At pag humahangin naman, talagang aantukin ka.
wala kang ginagawa, yun, talagang makakatulog ka. Pero ako kahit anong antok, kahit kulang sa tulog, hindi ako talaga nakakatulog sa araw. Hindi ko kayang makatulog. Ganyan lang po tayo araw-araw. Routine sa bahay. Ikot sa baba, ikot dito sa taas. Parang kumukulimlim na naman. Nakahapon talaga is malakas yung ulan, pero malakas din yung kulog, tapos kidlat. So ang ginawa ko dun, ako sa kwarto ni Jing naglagi. So ayan po yung natin, yung misa natin dito. Yan po. Tapos nagkilos tayo, nakapupo rin. Ayan. Tapos meron pa ako ding yung tinatawag na crush live. Ano din po yun, parang pupo. So bali dalawa po yung inaanuhan ko. Sinalihan na nakaka-earnings po tayo ng kahit papano. So sa pupo medyo malapit-lapit na rin po tayong pag-cash out, pero iipunin ko lang muna. At saka parang meron pa ako ditong ewan ko kung kinagat ng lamok or pimples, di ko alam. Basta pagising ko meron na po akong namumula, pero siguro to kagat ng lamok. Hindi ko lang po namalayan. So yan, tupo muna tayo kasi parang nahihilo na ako sa kaiikot. Hindi pa tayo nag-breakfast, nagkape pa lang po tayo. So yun lang naman po yung ko, makapagkape ako sa umaga. Kahit anong oras po makapagkape ako, okay na po yan sa akin. Parang nakakaramdam na po ako ng kabusugan. Tapos kakain lang po tayo kung gusto sa tanghali, tapos kung hindi makakain sa tanghali, gabi, minsan wala. Hindi tayo kumakain. Sus, Ginoo, hindi mo maintindihan ang panahon ngayon. Buti na lang po yung pag-ulan, umulan dito, nakakapaghukay na po sila si Regan. So ayan, iwan ko kung matatapos nila ngayon or bukas linggo naman, kasi iwan ko kung maggawa po sila. Di ko lang alam kasi pakyaw naman nila yan, di naman po yan arawan. So sila lang po yung nag-aano sa oras nila, kung anong oras po sila magtratrabaho. Tulad ngayon, mainit na, sitro na po sila sa sa init. Nagpapahinga sila, tapos babalikan nila mamayang hapon, mga alas 3, ganun. Kasi yung araw po is nakakatabon na po sa mga dahon ng niyog. So tayo naman ngayon is walang labahan. Yung labahan ko lang is yung hinubad ko ngayon. Dahil kahapon is naglaba po tayo. Yun naman po, kahit kunti lang po yung yung labahan ko, is nilalabahan ko agad. Mga ilang piraso na labahan ni Ronald. Tas kay Papa Bits. So hindi tayo natatambakan dahil si Christian naman po yung naglalaba. Siya po yung natatambakan kasi pinapatambak po niya yung labahan. Pero tinitingnan ko lang po yung basket. Hindi natin ginagalaw. Nahayaan na lang natin siya na siya po yung maglaba. Dahil yun po yung utos ni Mama Walin, na siya po yung maglaba. Ngayon, siguro, ewan ko kung may trabaho sila ngayon. Si Ronald naman, nandyan. Mayroon din silang pakyawan kasi
yung ano nila, trabaho daw sa Luan. Next week pa sila babalik. So yun nga, sabi ko, hindi na po ako nagsiseryoso sa mga routine. Yun lang yung yung paglinis lang talaga. Dahil wala talagang maglilinis ng bahay. Sabi ko nga, di kayo marunong pinagsasabihan ko sa Chrislyn, pero lahat sila, sabi ko, di kayo marunong tumingin sa bahay kung malinis or madumi. Mula nang doon ako sa Tacloban, hindi naman lang kayo nagwawalis. Sabi ko, bakit badala ko ba yung walis tingting, walis tambo, na hindi kayo marunong magwalis? Wala talaga. Sabi ko sa kanila, wag kayong umasa na nandito po ako. Kasi lalo na si Chrislyn, sabi ko sa kanya, dalaga ka na. Kailangan matuto ka ng maggawa kung ano po yung mga gawain sa bahay. Magtulong kayo ni Chrislyn, ni Sia, hindi yung kung ano po yung nasa isip, yun lang yun. Magigising ngayon hindi sila nakakapag-cellphone, hindi nakakapag-tablet, binilan sila ng roller skate ng mama nila. Yun na lang, pagkada gising yung nalang pong ginagawa. Pagising nila, hindi pa nga nakakakain, hindi pa nakakapagilamos, magro-roller skate kaagad. Sabi ko, bago kayo mag-roller skate, magligpit muna kayo ng tinulugan nyo, magwalis, ganun. Tapos kung nakikita nyo dyan na mayroong hugasan, mga buti na mga basiyo na lalagyan ng tubig, lagyan. Ganun, hindi yung pagkagising nyo agad, yan po yung inaano nyo. Sabi ko, kahit ang sa inyo ng mama nyo, talagang ganyan na lang, nawiwili na lang kayo. Bili ng cellphone, magsi-cellphone. Ngayon, binilhan ng roller skate, magre-roller skate na lang. Sabi ko, hindi kayo matututo. Sige, pag umuwi yung mama nyo, halimbawa yung mama nyo is nandito, bahala kayo. Talagang malilintikan kayo ng mama nyo. Kung hindi kayo nakakatikim sa akin, bahala kayo. Sa mama nyo makakatikim kayo. Baka isipin nyo, buti na lang hindi ka na lang umuwi. Si Mama Dax na lang palagi nandito kasi si Mama Dax palaging salita lang ng salita. Sasabihin, papaluin. Hindi naman namamalo. Parang ganun yung iniisip ng mga bata. Bahala sila. Salita tayo ng salita, si Papa Bits kasama yun. Ay nako. Wala. Buti maging isang baka na lang ako. Char. Tatanaw ko lang yung baka. Na walang problema. Kahit saan Itali kumakain, makakakain. Ano talaga? Kinagat, pimples, di ko alam. Tapos ayan po yung inano ko, nasugat. Nagkaroon po ng piklat, pero mawawala yan. At ayan, meron pong nag-deliver ng saging sa atin, 3 kilo po. Tag 40 yung kilo. Medyo marami, tas parang hindi pa hinog lahat. So, nakahanap tayo ng pwede nang kainin. At yan po yung ulam natin. Kain muna tayo dito sa taas. Si Papa Bit sapos naman po yan kumain kanina. Meron naman po tayo ditong tubig, hindi na tayo bababa. Ayan, meron na po ditong dispenser sa taas. Tahimik yung bahay kasi si Sia nandun nasa kapitbahay doon kila Chandria kasi tinatawagan po sila ni Joaquin. Si Chrislyn nandyan sa baba nag-i-skit. Hindi sila pwedeng sa labas kasi maputik. Pwede sa kalsada. Tingnan yung panahon.
Kumukulimlim. Masarap po ulam yung hinog na saging. Nung nag-aaral pa ako, ito talaga yung madaling ulamin namin dahil marami po kaming tanim nung nabubuhay pa yung tatay. Tapos sabi ko nga, yung gulay namin na tanim is kumpleto, yung sinasabing pakbit. Kasi yun po yung ni tatay. Pero ngayon mahirap ka nang magtanim. Lalo na dito yung lupa malagkit. Tapos sabi nga ni Sir Regan, medyo nahirapan siyang maghukay dahil habang papailalim po yung paghukay niya is malagkit yung yung lupa. Kasi galing bukid. Pero nung nandun na sa ilalim, medyo hindi na mahirap. Malambot na. Nung makita na po yung tubig. So, happy lang po ako na magkakaroon na po kami ng sariling bagong deep well. Hindi na kami problema magpaagas na kahit anong oras. Kasi minsan po, wala talaga kaming tubig. Pag naubos na sa gabi, nakakaya na pong magpaagas na gabi na. Halimbawa, alas 10 na ng gabi, alas 11 kasi tulog na po sila si Regan. Maingay po yung motor. Makaka-istorbo po tayo. Ayun na si Regan. Bibili daw siya ng chlorine, 2 kilo. Ilalagay lahat sa Tapos, hindi pa siguro yan, parang ibababad muna sa chlorine yata yung tubig. Kasi nung bago pa lang ako dito kay Jing noon, yung maliligo po ako na nararamdaman mo talaga na chlorine pa yung tubig. Kasi, pati naman ba sa drum, yung drum dyan, istaka ng tubig, nilagyan nila ng chlorine nila Jing. So, pag naliligo kami, namumuti-puti po yung balat namin, tapos yung buhok namin is malagkit din ng dahil sa chlorine. Sige naman ni si Regan pa water pump yung tubig. So bali napapalitan po yung tubig. Kaya yung agas is malinaw na. Maghahakot pa siguro siya ng bato. Maghahakot pa ba or isasauli na po yung sidecar? Matindi yung init guys kasi tumutunog po yung yung bubong. Umalis pala kagabi sila sila Ronald, Sansan at saka Christian. Nagpunta ng diskuhan. Hindi ko alam na may disco pala dito sa sa Katmon. Kasi hindi ko namalayan po na umalis sila. Pero si Ronald parang maga pa pong umalis. Si Sansan at saka si Christian, nakala ko itong mga tulog na sila. Nakadisco pala. May nagsundo sa kanila. Namalayan ko, umandar yung motor, mga alas 11, akala ko na umaga na. Yun guys, alas 11:30 pa lang. Tapos may chat po si Mama Walin. Umalis si Christian. Sabi ko,
parang umalis. Narinig ko yung motor na umandar. Ang akala ko is umaga na. Yun, alas 11:30 guys. Nagising po tayo. Nakabalik po tayo pagtulog. Iwan ko kung nakatulog po ako or ano. Alas 4 na. Alas 4 na po. Tapos yun, naririnig ko na yung gate na maingay. Dumadating pa lang sila. So yun, hindi ko na namalayan kung nakatulog po ako. Basta mga alas 4, parang gising pa ako na hanggang bumangon tayo is alas 7. Pagising ko alas 7, pagbangon ko alas 7, yun, nagro-roller skate na si Chrislyn. Sabi ko, itigil mo muna yung pag-roller skate mo. Magtupi ka ng mga nilabahan ng papa mo. Yun. Parang na ano yung mukha. Nagtupi. Tapos yan, nag-umpisa na tayong magyaw. At si Jing ngayon maghihintay. Kasi sabi ko, sa Sabado na lang kami magpupunta dyan sa Compostela dahil nag-chat po siya sa akin niya, mama, naputol daw yung wire ng headlight ng motor niya. Sabi ko, sa Sabado na lang magpupunta kami dyan. Hindi po kami makaalis-alis nga dahil ito, may ginagawa si Regan. Hindi naman alam ni Jing na nagpagawa po ako ng bagong deep wheel. Siguro kung nakapanood na po siya ng upload ko, malalaman po niya. Hindi naman po ako nagsasabi na ganoon. Ganoon po yung plano. Hindi ako nagsasabi sa kanila. Tsaka ayoko dagdag problema sa kanila. Ako na lang po yung gagawa ng solusyon. Isip ko man humingi ng tulong sa kanila. Iniisip ko din na mas sila may pinagkakagastusan kaysa sa akin. So ayun. Kayanin na lang natin. Para sa karamihan. At saka guys, about sa nangyari po sa Tacloban ng San Jose National High School, yung shooting incident. Parang nakakapanglumo na yun. Liability lang po yung mangyayari po sa minor de edad. Liability pala. Mahirap po bigkasin guys. Yun nga, hindi pa natatapos yung yung viral na si Rene Batermonia. Tapos ayun, sumunod naman po yung sa amin sa San Jose National High School na incident. Tapos may nauna palang insidente bago yung shooting incident doon sa San Jose National High School. Yung 14 years old din na yung nagsasaksak sa mga grade 5 pupils na mga bata, pinasok na walang humpas yung pagsaksak, parang lang, naglalaro. Tapos ngayon naman mayroon na namang bagong viral kasi nga yung sabi hindi pwede pang makasuhan or makulong yung underage, yung 14 years old. So ayun, meron na naman po tayong nakita sa social media na 3 estudyante din na kuhaan ng baril at saka kutsilyo. Mga grade 10 din. Oh my gosh. Pagkatapos niyan, mayroon pong sa Burawin, Liti. Ganon din, pinagbabaril. Kasama pa yung anak
mga siguro 5 years old pa yung anak or 4 years old na nakatakbo. Buti na lang hindi po natamaan ng baril. Na buti na lang din yung ama is hindi napuruhan. Nakatakbo po siya. Yun po yung ano, iwan po kung ano po yung pumapasok sa isip ng mga gumagawa niyan na kayang-kaya nila pong gawin na pwede naman sana siguro pag-usapan, hindi gumamit ng mga ano, yung mga na kakamatay ba na mga gamit. Natatawa po ko kay Dandan. Yan, sakay-sakay po siya sa papa niya. Nagakot pa si Sir Regan ng bato. Maraming bato na po yan. Maraming bato na po yung nahakot ni Sir Regan. Doon nila yan na kinukuha sa sa sapa. Na sa ngayon naman yung nangyari doon sa San Jose National High School, yung sinisisi naman yung mga guro. Tapos na yung mga magulang, tapos na po yung may-ari ng mga kung ano yung ginamit nila, sisihin. Tapos ngayon naman mga teacher naman yung sinisisi. Kaya sila Chrislyn, sila Sansan, sinasabi ko sa kanila na huwag kayong mga mangbubuli. Kung bully po yung dahilan, huwag kayong magbubuli sa mga kaklase nyo. Kung meron ka man against sa mga kaklase mo, at tingnan mo na lang, huwag ka na lang magsalita. Kung kayo naman yung bubulihin, hayaan mo sila. Makinig lang kayo. Basta ang importante, hindi kayo saktan. Yun nga. Tulad nung nangyari sa sa San Jose. Yung mga nasawi, hindi naman nila yun iniisip na ganun po yung mangyayari. Masaya silang umalis ng bahay. Complete uniform. Planchado. Tas ganun lang po yung mangyayari. Kahit naman siguro kahit naman po anong ingat, talagang hindi natin malalaman or yun nga, hindi natin malalaman kung ano talaga yung sa isang araw o panahon na mangyayari yung ganoong tragedya. Hindi nila iniisip na ganun. So yung mga nag-i-interview na sila pala yung unang sabihin natin natutukan na tsambahan lang, hindi pa daw nakakasa yung baril kaya hindi pumutok. Nakatakbo pa sila. Maraming nagsasabi na hindi pa oras. Talagang nagiging palaisipan po yung mga pangyayari. Doon nga kila Jing, nag-operation na po sila na mag-inspection sa mga estudyante. Kahaba-haba po ng pila. Nakita ko po sa Maydenia. Kabahaba po ng pila. Imbis makakapag-klase po ng 6:30, sabihin natin 6:30 po yung umpisa ng klase nila doon sa Compostela. Hindi na po makakaklase ng ganoong oras kasi yung oras is nauubos doon sa sa pag-i-inspection kung ano po yung mga dala ng mga bata. Pero dito sa Katmon parang wala pa dito sa CIS, hindi pa sila nagsagawa ng mga ganon inspection. Pero doon sa Tacloban sa Litihay, yun yung una pong nag-operation na mag-check sa mga student na i-check po yung mga bag nila. Pagkahaba-haba po ng ng pila na yun, nagrereklamo yung mga magulang din kasi hindi na po nakakagklase ng maaga
Tapos hindi na po nakakagawa ng mga project dahil yun, na ano lang po yung oras sa pila. Sa pila po ng pag-check ng mga dala nila. Yung tatlong estudyante naman po na nakumpiskahan din ng ng baril at saka kutsilyo. Ganon din po yung dahilan nila. Binubuli sila. Kaya ayun, nagdala rin sila ng baril. Ay, naku mga kabataan. Yung may-ari naman ng baril, kahit itago mo yan, kung iniispayan ka kung saan nakatago yung baril, tulad ng anti ng minor de edad na nag-shooting incident dun sa San Jose National High School, kahit naman siguro siya tinuturuan ng parang sinasama sa training training ng anong tawag dun sa firing po, kahit sinasama siya kasi baka siguro yung ng auntie paglaki niya is maging isang pulis din po siya, tinuturuan habang bata pa, tinuturuan, hindi naman siguro siya tinuturuan na parang ganun mag po siya, maghasik ng lagim, ganun. Ginamit lang ng bata ng hindi maganda yung tinuro ng auntie niya. Parang hindi naman natin masisisi kasi yung auntie is pinaghirapan din po niya yun na maging ganoon po siya, maging isang pulis po siya. Kasi parang kilala ko po yung auntie niya. Parang kilala ko po dahil nasabi ko nga yung lola lolo niya is ninong namin ni Papa Bit sa kasal. Parang doon din po kami nakatira noon sa 85 kasi 84 kami, yung eskwelahan 87, yung suspect taga 85, tapos kami naman taga 84 ng San Jose. Tapos nakatira din kami minsan sa 85. So parang nakikilala ko yung auntie niya, mga maliliit pa, mga high school pa lang din yan. Yun nga sabi ko, naging Miss San Jose po siya. Tapos pagkapulis na po niya, naging isang ganda pulis po siya. So sayang lang po yung serbisyon niya, mawawala lang isang iglap sa ginawa ng pamangkin niya. Parang nakakapanlungo guys, ganun. Tingnan niyo si Dandan. Yan, si Dandan. Konduktor si Dandan. Dan! Konduktor si Dandan. So, ayan, tapos na tayong kumain guys. Libre na po tayo sa ulam na 4 piraso po na saging. Yung oras is 12:30. Sinasamantala nila si Regan magakot ng bato habang hindi pa mainit. Hindi mainit. Kasi kumukulimlim dahil papaulan. Umuulan na guys, kawawa naman yung dalagita, naglalaba, tas yung nilaban niya is inuulanan. Hindi kinukuha kasi bagong banlaw lang siguro at bagong sampay pa lang. At tingnan natin dito si Regan kasi maingay yung paglagay nila ng bato. Silipin natin dito sa bintana. Maraming bato na po yung nailagay nila. Tinabunan nila yung drum na inilagay nila sa ilalim. Tapos sa pagkadinig ko kay Sir Regan,
Siguro pag hindi na nakita yung tubig, natabunan na lahat yung tubig, saka na nila anuhan, sisimintuhan, tapos tatabunan ulit ng lupa. Hindi ko lang alam kung yung flooring nila sa ilalim or nasa ibabaw. Hindi ko lang alam po. Makikita na lang po natin pag tapos na. At talagang umulan na po, guys. Nandun pa sila sa Regan sa likod. Inuubos nila siguro yung yung hinakot nila na bato paglagay. Umuulan na umiinit po. Yun, ang ending po niyan is lagnat. Sabi ko nga kay Sir Regan, itigil nyo muna. Dahil sigurado naman po na deep well na po yan. Huwag nyong suungin yung ulan. Dahil hindi pa sapat po yung hindi pa sapat po yung kita pag nagkasakit. Hindi naman po yan inaapurado po. Ang importante is nakikita na po yung yung hitsura ng deep well. Sangkimbot na lang is magkaka-deep well na po kami. So ayan po, guys. Bye-bye muna. Thank you for watching. So ayan, may bago na naman po. May bago na po kaming deep well. Project ko po. Proud lang po ako sa sarili ko nga nakapagpagawa po ako ng deep well. Kaya bye-bye, guys. God bless us all. Shout out po sa inyong lahat. Thank you po din sa mga nagsusuporta po sa akin. At ingat tayo palagi. Yan po, bye-bye po. Sa mga followers po na hindi po nagiiwan sa eri, nandyan din po kayo. Kahit hindi kaya yung vlog ko is nanonood po kayo. Thank you po sa inyo. Salamat. Thank you po sa pagsuporta sa munting channel ko. Sasabi ko na lang ako kasi palaging ako. At lalong-lalo na po sa mga hindi po nag-i-escape ng vlog ko. Maraming salamat po sa inyong lahat.